So ayan na, na-close po natin. So ito na po yung finished product natin. Pero ito yung billing niya dati, oh. Ayan, oh. Tapos tinext natin siya nung last month, tawag ito. Last month nyo, September. Oo nga, September 12, 2023. So ito yung natapos natin to. So bumalik ngayon. Ano tayo ngayon? October 25. So almost 1 month plus. So ayan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, no? May video po tayo ngayon. Bali ito ay isang back job to. Ito yung dating gawa natin na Sony 43 at 40 inches, no? Yung model niya is mamaya na lang siguro. Lagyan natin sa may description. Ayan. Bali binuksan na natin to, yan, no? Tinanggal na rin natin yung kanyang frame para diretso na yung trabaho natin kasi back job to eh. Sabi na mayari, mabot lang ng 1 buwan. So sa mga nakaalala or mga matyagang taga-subaybay natin, alam na to kung nakita nila to yung video na to, no? Ibali ito yung video na ginawa natin na dalawang linya lang yung pinutol natin. Dahil ito yung nung nakuha nating leakage na linya. Yung CKB 2 at saka pares niya na CKB, hindi pala. CKB 2 na linya at saka CKB B1. Iwan ka lang, tingnan natin ng maigi. Yan. So, ito nga, si KB2, si KBB2. So, yun nga, hindi pala. Si KB2 yung nakuha na, may leakage na linya, si KB2, tapos yung pares niya na, si KBB2. So, ito yung dating gawa natin na dalawang linya lang yung pinutol natin kasi nga yung nakuha natin leakage, itong linya na to yung kanyang si KB2 at si KBB2 na pares. So, yung ngayon naman, nung chinek natin, ito naman yung kanyang naging leakage. So, 1 buwan lang yung inabot, no? Nag-back job siya. So, tingnan natin, naka-resistance tayo. Wait. Ayan. So, tutok natin ngayon to. Yung katabi ng CKB2 natin is CKB1 at saka CKBB1. So, ito yung CKB1 natin ito. Ito pala ito. Tapos yung pares niya ito. Yan, tutok natin. Tingnan natin ito sa may tester. Pansin nyo, naging key ohms na naman yung reading ng CKB1 at saka CKBB1 natin. No? So, nagka-leak na naman siya. Meron na ng leakage yung linya na to. And the rest, yung CKB3, ito CKB3 at saka CKBB3 pares niya. Tingnan natin. Yun, mega ohms yung reading. So, normal pa siya. At saka yung CKB4 natin, CKB4 at CKBB4, tingnan natin kung hindi ba leakage, no? Yan, oh. Wait, nag-slide yung test pad natin. Ayan. So, hindi po siya leakage, no? Pero di sila parehan ng reading doon sa may CKB3. Ito, 5.5 mega ohms. So, yung nagkaroon ng leakage lang is yung CKB1, tsaka pares niya na CKBB1. Wait. Ako, bakit dumudulas yung kulang ng hasa yung test spread kasi natin. Ayan, CKB1, CKB, pambihira ka. Huwag mo ko ipahiya. CKB1, CKBB1, yun, key ohms yung reading niya. So, sa mga ganitong troubleshoot, bali kasi natin parang, tawag dun? Experiment natin kung tatagal ba talaga yung mga ganitong repair kung dalawang linya lang yung puputulin natin. Kasi sa mga kadalasang ginagawa kasi natin kung nagkaroon ng linya na leakage dito sa may side na to, is pinuputol natin lahat yung mga gate signal. Kasi doon sa mga experience natin doon sa may Samsung at mga Panasonic, Samsung panel din yun eh. Ang ginagawa natin kung kahit isang linya lang yung nagkaroon ng leakage, is pinuputol po natin lahat siya, no? Kasi nga hindi po natin magagarantiya kung tatagal siya. Dahil mga ilang lang, buti ito, mabot na 1 buwan. Yung nakaraang repair natin na Samsung, isang linggo bumalik yung problema. Yung katabi na namang CKB lines yung may problema, no? So ito ang gagawin natin ngayon ito. Puputulin na lang natin lahat yung mga clock signal na nandito, no? So makita natin na bakit nabubulag yung camera natin.
So yung problema, nagkaroon ng problema naman is yung CKB1 at saka pares niya. Kalaunan yan, yung puputulin natin is CKB1 at CKBB1 lang, mga ilang araw lang, 0 linggo. Yung katabing mga CKB lines, yan naman yung magkakaroon ng problema. So mas maganda talaga na putulin na lang natin lahat. At saka kapag pinutol natin kasi lahat to, magkakaroon to ng fine lines dito sa may side na to. Pero ang gawin lang natin is pagdudugtungin lang natin yung mga CKB lines na papasok sa may source scope natin papuntang panel, tapos gamit tayo ng 1K resistor siguro, or direkta natin sa may ground yung mga pinagdudugtong natin, no. Bali yun yung mga gagawin natin. And dito, kita nyo naman, check nga natin. Ito, saan na yung plug niya. So ito, saksak ko muna. Gumana naman siya, gagana naman yung unit natin. Kaso lang, bakit nabubulag yung camera natin? Kanina pa to, bulag. Tingnan natin kung gagana ba yung unit niya. Bumukas naman yung backlight niya, pero wala na po siyang picture. May nakaharang kasi sa may mirror natin eh. Wala po siyang picture, tingnan niyo. Yan, walang picture yan. Walang display. Kasi wala nang supply sa may DC-DC natin, yung B-on at saka B-off, wala na siya. Kasi nagpo-protect na yung DC-DC natin dahil may problema doon sa kanyang mga CKB lines or clock signal. So ito, testing natin. Ito yung input eh. Ito yung 12 volts, tingnan nyo. Di ba presence yung 12 volts natin na yun, no? Code naman yung 12 volts. Tapos yung B-on natin or B1, yan B1, yun 0 po siya. Kasi nga may leakage yung CKB1 lines natin dito, CKB1 saka CKB-B1. So yun na, gagawin natin is puputulin na lang natin lahat to. Then padudugtungin natin yung mga clock signal na papasok sa may panel. Then gamit tayo ng 1K resistor, connect natin sa may ground. So balik tayo pag nagawa na natin, no, kasi medyo masilan din yan at matrabaho siya. Kailangan natin na ayusin yung trabaho natin para iwas na rin back job at saka maging perfect po or hindi, maging maayos pa yung paggawa natin, no. Ayan, so balik tayo kapag nagawa na natin yun. So ayan, no, continue po tayo mga paps. So ito na nga, nagawa natin yung sinasabi natin na puputulin natin lahat yung mga CKB lines dito. Ito siya. Yan. So, bali 8 pins lahat yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan o, 8 pins. May nadali tayo isa pero binalik na rin natin yan. Kasi sumobra, alam nyo naman. Kaya talagang mga ganyan na pagkamali nun, hindi mo maiwasan yan. So, bali yung naputo talaga natin is yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mula CKB1, CKB4 at sa mga pares pa niya hanggang CKB-B4. So, hindi natin tinanggal yung STBP. Bali, ito yung STBP. Siguro, dadalihin din natin yan. Pero kung mawala na naman to, so, nagka-display naman yung unit natin. Tingnan nyo. Wait. Ayun o, bumukas naman yung backlight. May display na siya. Kita nyo ba? Hindi makita. So, may mirror kasi tayo. Ayun o, may display na tayo. Ayun o. Pero nakakaroon nga siya ng fine line. Sabi na nga natin kanina. Ayan. Naka-display na siya, pero mayroong fine lines. Yung gagawin na lang natin nito, is pagdudugtungin natin yung mga gate signal natin dito, yung papasok sa mic up, tapos patayin ng 1K resistor, kabit natin sa my ground, or pwede rekta na rin natin yan, pwede na yan eh. So, ito, check natin yung voltahe para maniwala kayo. Yung BO natin, kasi wala to kanina. Ayan, yung BO natin, meron na siyang, saan na yun? Ayan, 28 volts. So, okay siya. Then, yung B-off natin is nandito yung B-off natin na yun. Meron na tayo masukat na negative 11. Ayan. So, gagawin na lang natin para mawala yung fine lines dun. Sa bandang side na to, pagdudugtungin natin yung mga 8 linya na yan and kukonekta natin sa my ground. So, balik tayo kapag nagawa na natin, no? Kasi medyo mahirap siyang videoan. At wala po tayong stand. Wala po tayong hawak ng camera natin. Kasi lahat ng kasamahan natin dito is PC. Ayan, may mga ginagawa rin. So, saglit lang at babalik lang tayo pagka tapos natin, no? So, ayan, ito na po yung finished product natin, no? Ayan, pansin nyo ba? Gumamit po tayo ng magnetic wire, yan, no? Magnetic wire para maidugtong yung mga paa
ng ating CKV lines. Kita ba? Ayan. Kuha nga tayo ng pantutok. Wait. DIC. Ito siya. Ayan. So, dinugtong po natin yung mga CKV lines natin. So, bali nilakihan natin yung pagitan ng ating CKV lines mula source hanggang mula source din papuntang source ko para kung maghinang man tayo is hindi po siya didikit, no? Ayan, hindi po siya magkakaroon ng contact pa. Kaya nilakihan na natin yung pagitan ng ating cutting. So, nung lakihan na natin ito, tinugtong na natin. So, ito siya, oh. Wait, nakita ko ba? So, ito. CKB1, ito yung CKB1. Ito, itong linya na to, CKB2, CKB3, CKB4, CKBB1, CKBB2, CKBB3, CKBB4. Ayan. So, ito lang yung 8 pins na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung pinagdudugtong natin at connecta natin ng 1K resistor to ground. So, to ground na po yan. So, ito po yung resulta. Oh. Ito tayo sa may mirror. Wait. Ito pala. Sandali lang. Hindi kasi makita din sa may mirror, no? Ayan, no? Malabo kasi yung ano natin eh. So, dito na lang. Ayan. Pinutin ko yung ano natin. Ngayon eh, makita. Ito pala. Ayan, no? So, naka-zoom pala tayo. Wait. May nakaharang kasi yung TV dito eh. Hindi ko nakuha. Nandito ko balik yung menu natin or input. Ayan o. Kita nyo ba siya? Pinong-pino na po yung kanyang linearity. Ayan o. Kanina may fine lines na may kulay. At ibang kulay. Ngayon wala na siya. Ayan o. Smooth na po yung display natin. Ayan o. Yun. So wala na pong fine lines yan. Ayan o. So, swabing-swabe na. So, babalik ko lang muna to. Close lang muna natin yan. Ayan. Balik natin yung frame. Di magpa-final testing tayo. Lagyan natin ng source, no? So, ayan, no? Na-close po natin. So, ito na po yung finished product natin. Well, ito yung billing niya dati, oh. Ayan, oh. Tapos, tinext natin siya nung last month. Tawag dun. Last month nyo. September. Oo nga, September. September 12, 2023. So, ito yung natapos natin to. So, bumalik ngayon. Ano tayo ngayon? October 25. So, almost 1 month plus lang yung ano no? Tinagal. So, ito na po siya. Testing na tayo, no? Ayan. Bale ito, wala na tong billing kasi back job siya. Within 3 months kasi pasok yung warranty natin. So, labas yung logo ng Sony. So, naka yung button dito. Ayun, naka-video input po tayo. Nawala kasi yung, tawag doon, nakalimutan ko na. Nawala yung, nakita pala yung katawan natin dito sa Saan na kayong input dito? Dito pala sa may ilalim. Nawala kasi yung RCA cord ng source natin, kaya pahanapin pa natin, medyo matagalan tayo, no? So, yun, nakita nyo naman. Bali, dito na side yung kinat natin, tapos dugtong tayo ng 1K resistor to ground doon sa kanya mga CKV lines. So, tingnan natin dito banda. Wait. Ayan. Ito. Ayan. So, pinong-pino po yan. Wala po yung fine lines. So. Ulitin ko ha. Ayan o. So, wala na po siyang fine lines. Pinong-pino na po yung unit natin. Ayan. So, yan lang yung muna yung pakita natin kasi yun, nawala yung cord ng ating yung RCA ng ating source na DVD, no? Ayan, so hanggang dito lang yung video natin, no? Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye-bye.